Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Diba, chocolate bar? Ang racket niyan, ng Team Alpotera, not only Grace. Chocolate, may laman yan, papalitan niya ng MJ. Yan, nakalusot siya, nakauwi siya. Sinabi niya sa akin yun eh. Oh, yan, Team Alpotera pa kayo, mga putang ina ninyo. Papahamak talaga kayo sa ginagawa nyo. Oh, immigration. Kaya pag pumasok si Team Alpotera, yung si Alpot, may bit-bit din mga yan. Pakiusap. Yung chocolate na to, ayan, tinuturuan ko na kayo. Immigration and Custom. Itong tsokolate na to, pag galing sila sa Netherlands, pinapalitan nila ng laman. Chocolate, kana. Alam nyo na yon. MJ. Bloodbath talaga gusto nyo, ha? Ang dami kong alam kasi nasa dahig ako. Ano babato nyo sa akin? Fake news. Kumain ng pagkain doon sa Duterte Street. So what? Oh, yan. I-headline nyo yan. Immigration, what's out? Lahat ng mga nanggagaling sa Netherlands na Team Alpotera, cannabis chocolate, binibit-bit nila dyan sa Pilipinas. Patang ina nyo, nananahimik ako. Gagawan niyo ako ng... Ay, hindi pala ako nananahimik. Gagawan niyo ako ng kwento. O, dali. Ayan, pare-pareho kayo. Immigration, alam nyo na. I-flag nyo na yan. Team Alpotera. You know who they are. Ang tsokolate. Ayan, tinutuluan kayo mga jutang. Dino na kayo sa Bureau of Customs at Immigration. Kasi pare-pareho lang kayo. Pag galing sila sa Netherlands, yung laman pinapalitan. Nakakalusot. Pwedeng meron silang kausap dyan sa... Diba? Sumama ka pa kasi grasya sa Team Alpotera. Ang saya-saya natin. Ano, Senator Robin? Itotodo ko na ba? Ano na ba itodo ko? Sabihin nyo lang. Mga bossing, nagiging teleserye na talaga ang DDS World. Si Maharlika, aka Boldiak TV, muling nagpasabog, may chocolate daw galing Netherlands na hindi ordinaryo, kundi pinapalitan ng cannabis o MJ bago makalusot sa customs at immigration. Mabigat ang paratang, at tila ba hindi lang basta banat, kundi may dalang intriga laban mismo sa mga kakilala nila sa loob. At syempre, hindi mawawala ang paaring. Sa dulo ng kanyang rant, tila diretsahang tinukoy ni Maharlika si Senator Robin Padilla. Senator Robin, itotodo ko na ba? Hindi ito simpleng name drop, malinaw ang tono na parang may alam siya. At mas lalo pang lumalim ang duda dahil si Robin ay kilalang nagtutulak ng panukalang gawing legal ang medical cannabis sa bansa. Ayon kay Maharlika, modus daw ng tinatawag niyang Team Alpotera ang pagdala ng tsokolate galing Netherlands, pero hindi daw ordinaryo ang laman. Aniya, pinapalitan ito ng cannabis edibles at nakakalusot pa raw sa customs at immigration. May halong mura, hamon, at tapang ang kanyang pahayag, na parang sinasabi, marami pa siyang alam, at handa siyang ibulgar kapag kinwestiyon. Kung totoo ang paratang, hindi lang simpleng bardagulan ito. Ang ibig sabihin, may international smuggling na nangyayari, at kung hindi naman totoo, delikado pa rin, dahil mabigat na akusasyon ang binabato sa harap ng publiko. Ganito ang estilo ni Maharlika, isang rant na puno ng tapang, at sapat para magsimula ng sunog ng intriga sa social media. Habang mainit ang usapan, kumalat naman sa Facebook ang larawan ni Robin Padilla na may nakitang pakete sa mesa niya, may green leaf design, at nilagyan pa ng pulang bilog. Agad na naging tanong ng netizens, marijuana ba ito? Ang iba natatawa lang, ang iba seryosong nagdududa. Parang kumpletong timing para umayon sa paratang ni Maharlika. Sabi ng iba, verbinity lang daw yun, isang herbal na pamperelax. Pero gaya ng nakasanayan, sa social media kahit simpleng dahon sa design ng packaging, nagiging basehan ng conspiracy theory. At dahil nauna nang may pasabog si Maharlika tungkol sa cannabis chocolates, mas lalong hindi makaiwas si Robin sa mga haka-haka ng publiko. At heto pa ang dagdag panggatong, 2 beses nang bumiyahe si Robin Padilla papuntang The Hague para raw bisitahin si Digong sa ICC. Netherlands ang mismong bansa na tinukoy ni Maharlika na pinagmumula ng cannabis chocolates. Kaya kahit sabihin pang diplomatic o personal ang kanyang pagpunta, hindi maiiwasang may koneksyon sa isip ng netizens. Dagdag pa rito, hindi rin mawawala ang konteksto ng kanyang panukala na gawing legal ang medical cannabis sa Pilipinas.
Kaya sa mata ng marami, parang kumpletong puzzle, may rant si Maharlika, may litrato sa mesa, may biyahe sa The Hague, at may panukala sa Senado. Kahit wala pang ebidensya, sapat na para maging trending teleserye na puno ng hinala at tanong. Kaya mga bossing, sa DDS teleserye, hindi lang tsokolate at herbal tea ang bida. May halong intriga, paaring, at koneksyon sa mas malalaking issue. At sa lahat ng ito, hindi natin pwedeng gawing bida si Robin. Pwedeng verbi na lang talaga ang nasa mesa niya. Walang masama sa herbal tea, lalo na kung pamper-relax lang. Pero sa social media, hindi sapat ang simpleng paliwanag. Kapag may dahon sa packaging, automatic marijuana conspiracy agad ang utak ng netizens. At dito, wala nang makakatakas, kahit pa sabihing tsaa lang yan. At kung babalikan, 2 beses pa siyang bumiyahe sa The Hague. Netherlands mismo ang lugar kung saan legal ang cannabis, at doon din daw nanggagaling ang sinasabing cannabis chocolates. Coincidence ba ito, o convenient na timing para lalong pagtugmain ng publiko ang mga piraso ng chismis? Sa politika, kahit simpleng pagbisita, nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Hindi rin nawawala sa eksena ang panukala niyang gawing legal ang medical cannabis dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, valid naman ang usapin ng medical marijuana sa larangan ng health policy. Pero dahil nadadamay ito sa gitna ng intriga, imbes na makita bilang seryosong panukala, mas nagmumukha itong personal na interes. At syempre, mas lalong kumakapal ang hinala ng tao. Dagdagan pa ng ibang mga isyo gaya ng joint session meme sa Senado, at parang tuloy-tuloy ang pagsabit ng pangalan niya sa ganitong klaseng intriga. Kung baga sa teleserye, may karakter na kahit hindi bida, lagi pa ring nasa spotlight dahil sa kontrobersya. At sa panahon ngayon, minsan mas matunag pa ang pangalan ng kontrabida kaysa sa bida mismo. Kaya sa huli, bossing, malinaw, pwedeng tsaa, pwedeng tsokolate, pwedeng fake news lang, pero sa dami ng koneksyon, paaring, at kasaysayan. Hindi pwedeng basta iligtas si Robin sa usapang ito. Sa politika, perception is power. At habang may mga vloggers tulad ni Maharlika na patuloy nagbubulgar, asahan nyo, hindi matatapos ang kwento. Ang DDS teleserye, may next episode pa. Pakinggan din natin ang masasabi ni Attorney Enzo sa isyong ito. Oh, mga kabunyog, itong mga sinasabi ni Maharlika, itong vlogger na DDS na nakabase sa Amerika, grabe ang patama kay Robin Padilla. Sabi ni Maharlika, wag na tayong maglukuhan. Alam ko ang lahat ng nangyayari kasi nandito ako sa The Hague. Pag pumupunta daw sa The Hague, sa the Netherlands, sila Robin Padilla at ang mga grupo nito, pag umuwi daw sa Pilipinas, may dala daw ng mga chocolate o kaya kung ano-anong mga items na mayroong marijuana sa loob nun. Yan. Kaya siguro ayaw ni Robin Padilla sa ilalim sa drug test, kasi magre-reflect na totoo nga na gumagamit siya ng marijuana o kung anumang droga. Ano nga kaya? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.